may gagawin tayo. Ito Hisense 40 inches. Ang problema niya na mapapansin nyo, kumukurap-kurap yung screen niya. Yan ang kumukurap-kurap. Yan yung problema niya. Pero sabi ng may-ari, pag tumatagal daw, nawawala naman daw yung kurap na yan. Buksan natin. Ito yung model number. Yan, Hisense 39 inches. Ito na yung kanyang main board at power supply. So okay naman yung capacitor natin. Okay naman siya. Tapos yung gamit na top board or panel ay ito na naman. So may kaputol ito. Ito yung pinaka main natin. Tapos yung dulo niya mayroon mga resistor. Ganun din sa kabila, mayroon din yung dito. Okay. Ito, binuksan natin yung unit, pinagana ulit natin, tapos yan, may backlight na yan. Check lang natin yung supply natin dito kung normal 12. Okay, normal yung 12 nya, hindi fluctuate, ano, normal. Okay. So pagdating dito sa ating top board, ito diode 12 volt. Okay rin, normal din, ano. So normal yung supply natin. So ang gamit na top board ay ganito or panel. Magkabilaan yan. Ito yung ating LC1, LC1, LC2, LC2. Tapos ito yung mga clock signal natin. Sa kabila ganun din. Mayroon din yung sa kabila, ito LC1, tapos LC2 natin. Yan. Tapos yung clock signal natin ito. Okay, so gagawin natin dyan ay check natin yung LC1 natin. So titingnan natin kung ano ang supply ng LC1 natin. Yan. So mayroon siyang negative 10, positive 27. Okay, gumagana yung swapping voltage natin. Ito LC2 natin. Yan. Itong LC2, tapos may isa pa dito LC2. Ito LC2 pa rin ito. Yan. So ganun din, gumagana din, ano. Normal yung swapping natin. So itong clock signal natin, check natin kung ano yung output. So 4.2. Negative 4.2, ano? Yung out nito. Positive naman yung test probe natin. Yun, no? Negative 4.3. Okay. So malamang display nito ganun din, ano? Magalaw din. So ang gagawin natin ay try natin i-remove yung LC1, LC2 dito. Isang side. Tingnan natin kung magno-normal yung display. Pag hindi, tatanggalin din natin yung LC1, LC2 dito. Okay, so ito. Tatanggalin lang natin yung isa dito. Pero wag nyo iwala. Itabi nyo na lang. Tapos isa din dito sa kabila.
Ito naman yung LC2 natin. Tapos itabi nyo rin. Okay, so try natin. Titingnan natin yung display nito kung may pagbabago. Kung magno-normal or lalong nasira. Saksak ko lang siya. Tapos power on natin. Yan, nag-on na yan. Check natin yung display. Ayun. Yan, mayroon na siya lumalabas na smart. Okay. So, parang hindi na siya kumukurap, ano? Diretso natin. Kumukurap pa rin, no? Ayun, kumukurap pa rin siya. Nakurap pa rin siya. Okay, kumukurap. Okay, so gagawin natin, lipat tayo sa kabila. Tatanggalin din natin yung LC1, LC2 dito. Dapat sigurado kayo nakabunot yung unit, ha. Ito yung LC1 natin. Tapos ito naman yung LC2 natin. Okay. Nakatanggal na yung LC1, LC2. Magkabilaan yan. Titingnan ngayon natin yung display niyan kung may pagbabago. Power on lang natin. Yan, lumabas na si smart. Lagyan natin ng palabas. Yan. Okay, so yun, no? Pansin ba? Hindi na siya kumukurap, ano? Yan, hindi na siya kumukurap. Ayusin na natin yung jack natin. Yun, no? O, hindi na kumukurap. Nag-normal yung screen. Yan. So, nag-normal yung screen niya. Tinanggal natin yung magkabilaan na LC1, LC2 niya. Yan. Hindi na kumukurap. Okay, so ito, obserbahan na lang natin to. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy ay okay na ito. Okay. Ito, bali pa-final test lang natin tong Hisense natin. Saksak lang natin. Karoon na siya ng ilaw dito. Power on natin. Walang remote. Yan. Okay, so yan na yung display niya. Yan. So mapapansin nyo, hindi na siya kumukurap. Hindi kagaya kanina nung tinesting natin siya ay makurap yung screen. Yan, o. Okay.
So, pwede na ito. Hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe